may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas, dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect. No? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people in the country. So, yun lang po. Pero still, hindi namin isasawalang bahala kung ano yung sinasabi ng survey. Oo. Kasi guide ito eh. Guide din pa rin po ito. Oo. So guide nyo, pero hindi isasawalang bahala. Yun pong survey. On the issue, dun po sa hindi pa natatalakay ngayon, yung impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa tingin nyo po, Attorney Claire, nakaapekto rin po kaya ito? Dapat hindi mag-reflect yan sa Pangulo. Kasi hindi naman po niya yung desisyon eh. Kung hindi man po tumatakbo yung impeachment trial ngayon, hindi naman po kasi desisyon yan ng Pangulo. So, dapat hindi sa kanya mag-reflect yun. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang hindi po ba ito parang refleksyon na in totality medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa Administrasyong Marcos Jr. pababa, kasama po yung ibang mga opisyales ng gobyerno? Kaya nga po di siya oo. Talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan niyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yung pa yung bumababa yung rating.